look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates. Ingatan natin ang mga bata dahil ang seguridad nila ay mahalaga. Kausapin sila ng mahinahon, gabayan sila sa social media at sa mga masiselang palabas. Ituro ang mga bahagi ng katawan na hindi maaaring tingnan o hawakan ng ibang tao. Sumangguni sa inyong BCPC o sa CWC Bantay Bata 163 o Red Cross 143. Isang paalala mula sa CWC, UNICEF at ng inyong lokal na pamahalaan. How is the Word of God to be read and heard? With diligence, preparation, and prayer, so that we may accept it with faith and practice it in our lives. What are the sacraments or ordinances? Baptism and the Lord's Supper. What is baptism? Baptism is the washing with water in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Is baptism with water the washing away of sin itself? No, only the blood of Christ can cleanse us from sin. Questions 42 to 45 of the New City Catechism. What are the core truths of the Christian faith? Visit newcitycatechism.com. Ang pag-ayo, yara lamang kay Heso Kristo. Ini ang 1233, Radyo DYVS. Nagapalayag sang mensahe sang kaluwasan ni Heso Kristo sa anuman nga panahon. Pinaagi sa radyo, pagbago nga teknolohiya sa sulod sang 46 katuig. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programang Radyo Kampiyon at sa Department of Education. Ngayong hapon, ang ika-4 na baitang ng Araling Panlipunan ay tatalakayin sa inyo ang isang aralin na nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Yes, kaya nga ako si Teacher Michael, ang inyong guro sa hapong ito. At ako naman si Teacher Yuli, sama-sama nating pag-aralan ang nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Tama ka dyan, Teacher Ulysses, kaya't sama-sama nating pag-aralan ang araling panlipunan na may katagang Makabagong Kabataan, Bayani ng Kinabukasan. Sir Michael, Yes. mga bata, ngayong hapon, ako ang inyong magiging piloto tungo sa makabagong kalaman, kaya't sabay-sabay tayong lilipad tungo sa inyong mga pangarap. Kaya't ako ang marino sa hapong ito. Kaya't mga bata, sabay-sabay nating lalanguyin at sisirin ang kalaman para sa araling panlipunan. Kaya't una sa lahat mga bata, kunin ninyo ang inyong self-learning module sa Araling Panlipunan 4, Quarter 1, Module 7. At mga bata, makikita natin sa unang pahina ang pamantayan sa pagkatuto na nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa at ng mga dapat nating alamin na makikita natin sa unang pahina. Yes, Teacher Ulysses, alam kong excited na kayong simulan ang ika-4 na module at malalaman ang maraming bagay tungkol sa paksang tatalakayin. Kaya't mga bata,
simulan na natin. Sabay-sabay tayong magbasa upang mayroong makapalibagong kaalaman. Ang mga bagay na iyong ginagamit araw-araw, mula sa mga damit na isinusuot, pagkain at inumin, ay nagmula sa likas na yaman ng ating bansa. Kasama rin dito ang mga halaman, puno at ilog na iyong makikita sa paligid. Ngunit, may napapansin ka ba sa ating kapaligiran? Tama ka! May nakakalat na mga basura. O di kaya'y maruming estero dahil sa kalat na nakatambak dito. Kaya't mga bata sa ika-4 na baitang, sa araling ito, inaasahan nyo kayong maiisa-isa ang 3 pangunahing likas na yaman ng bansa. Ikalawa, mailalarawan mo ang yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral ng bansa. Masasabi mo ang kalagahan ng mga likas na yaman. At ang ika-4, makapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Di ba, Teacher Ulysses? Yes, totoo yan, Teacher Mike. Kaya't mga bata, narito ang mga panuto na makikita ninyo sa inyong screen. Iguhit sa papel ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang pamamaraan upang mabawasan at maiwasan ang masamang epekto ng kalamidad at krisis, at iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi. Ipakita mo nga sa kanila, Teacher Ulysses, ang isang masayang mukha. Yan, mga bata. Masayang mukha, ulitin mo nga. Yan ang isang masayang Nakikita yung mukha. dimple ko. Ngunit paano naman makikita ang malungkot na mukha? Teacher Ulysses, yan ang malungkot na mukha. Kaya't mga bata, sisimulan na natin sagutin ninyo. Pwede nyong sagutin sa papel o pwede kayong sumagot sa aming comment section sa Facebook Live. Titingnan natin mga bata ang unang tanong, Teacher Ulysses. Narito ang unang tanong. Ugaliing maghuhugas palagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig para maiwasan ang virus. Teacher Mike. Mga bata nanonood sa atin sa Radyo Kampiyon at nakikinig sa atin sa radyo. Ano ba ang tamang sagot? Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Teacher Ulysses, ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Yes! Alam ko ang daming sumasagot ngayon sa comment section natin. At ang mga bata na nakikinig sa radyo, sumasagot sa kanilang mga papel. Makikita natin, Teacher Mike. Yes, pangalawang tanong, Teacher Ulysses. Ang pangalawang tanong naman ay magsuot ng face mask kung lumalabas o lalabas ng bahay o kung may karamdaman. Mga bata na nakikinig sa amin sa radyo, o kaya'y nanonood sa amin sa Facebook Live, ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Teacher Ulysses, ang tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay masayang mukha. Yes, dapat tayong magsuot ng face mask kapag lalabas tayo ng bahay. Tandaan natin sunod, pangatlong tanong, Teacher Yuls. Narito ang pangatlong tanong. Umunta sa matataong lugar at makihalubilo sa mga tao. Mga bata, sa ika-4 na baitang, ano kaya ang magiging tamang sagot nito? Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, Ang tamang sagot ay malungkot ang mukha. malungkot na mukha. Dahil sa pandemya ngayon, manatili muna tayo sa bahay at iwasan ang mga matataong lugar. Di ba, Yes, Teacher totoo Ulysses? yan, Teacher Mike. Kaya't ang gagaling ng ating mga bata na Nakita ko nga si Joseph. sumasagot Yes, si Joseph sumasagot. Yes, sa comment section ng ating Facebook Live. Kagaya ni Valerie at saka ni Ryle, sumasagot sila sa atin sa comment section. Kaya ipagpatuloy natin ang ika-4 na tanong. Ang ika-4 na tanong, mga bata, makinig sa radyo o manood ng TV para sa mga babala o mga balitang ipinalalabas upang may alam
kung may parating na bagyo. Kaya't mga bata, sa ikaapat na baitang alam kong excited na kayong sumagot at handa na silang sagutin. Kung pwede kayong sumagot sa aming comment section or isulat ang inyong sagot sa papel. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay masaya ang mukha. Yes. Dapat. Dapat makinig tayo sa radyo para Totoo alam yan. natin kung may paparating na kalamidad. Ikalimang tanong, Teacher Ulysses. Narito ang ikalimang tanong. Huwag putulin ang mga mahahabang sanga na malapit sa bahay. Huwag putulin ang mga mahahabang sanga na malapit sa bahay. Ito ba mga bata, masayang muka o kaya'y malungkot na muka? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay malungkot ang mukha. Bakit, Teacher Ulysses? Kasi Teacher Mike, kung ito'y putulin natin, baka madisgrasya pa tayo. Yes, yun ang dapat nating gawin. Iwasan putulin ang mga puno dahil sila ang makaka-prevent ng baha. Yes, totoo. Okay, ngayon mga bata, balikan natin ang nakaraang trivia. Sino bang nanonood nung nakaraang linggo? Kasama si Teacher Welton at saka si Teacher Joanne. Kaya naalala niyo pa ba yung trivia na yon? Kung naalala mo pa kung ano ang pangalan ng mga daan sa syudad ng Bacolod. Alam ko yan, Teacher Michael. Ano yan, Teacher Ulysses? Ito yung Araneta Street na tinatawag na Calle Real sa panahon ng Kastila. Kalye At ang Lacson Street naman ay tinatawag na Calle del Rey. Yun palang dalawang Yes, totoo. malalaking kalye nung panahon ng mga Kastila. Sa Teacher istorya ni Ulysses. Badi at ni Didoy. Yes, pero kanino kaya ipinangalan ang Araneta Street sa syudad ng Bacolod? Mayroon ba kayong alam mga bata? Ang Araneta Street sa syudad ng Bacolod ay ipinangalan kay General Juan Araneta. Ulitin ko, ipinangalan kay General Juan Araneta. Ang mahabang daan na ito na makikita mula sa replika ng Bacolod City Government Center sa Bacolod Public Plaza hanggang sa syudad ng Bago. Yes, totoo yan, Teacher Ang Mike. haba pala ng Araneta Street Yes. na ipinangalan sa kanya, di ba, Teacher Ulysses? Yes, totoo yan, Teacher Mike. At mga bata, narito naman. Kanino ipinangalan ang Lacson Street sa siyudad ng Bacolod? Kanino kaya, Teacher Mike? Mga bata, narito ha. Sige, sabayan niyo ako. Ang ipinangalan kay General Anisito Lacson. Ito yung Lacson Street. Ang mahabang kaling ito na makikita sa siyudad ng Talisay hanggang sa Aldrich Corporation sa Barangay Alihis na kilala bilang Lacson Extension. Yun pala ang nag-uugnay. Ang dalawang kalye na yan ay nag-uugnay sa Bacolod City, sa Bago City, at saka sa Talisay hanggang sa Silay City. Teacher Yes, totoo Ulysses. yan, Teacher Yan Mike. ang mga mahalagang kalye sa ating syudad. Kaya dapat ninyong alamin mga bata na ang dalawang kalye na yan ay ipinangalan kay Juan Araneta at kay Anisito Lacson. Wow, ang Wow. gagaling ng mga bata. Bigyan natin sila ng masigabong na palakpakan, Teacher Ulysses. Kaya't makikita natin na tama ang sagot nila. Ngayon mga bata, pag-aralan natin sa module na makikita sa ikatlong pahina. Kaya't ating basahin at unawain ang teksto sa ibaba. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay may malalawak na kapatagan kung saan matatagpuan ang malalaking taniman ng palay at iba pang produkto katulad ng tubo at mais. Mayroon din, Teacher Ulysses, ng mahabang bulubundukin na nagsisilbing panangga sa mga bagyong dumarating. Nakabibighaning mga bulubundukin at bulkan na bagaman may panganib, ngunit ito'y nagsisilbing pasalan, Teacher Yes, Ulysses. totoo yan, Teacher Mike. At alam niyo ba na mga bata, napakaganda ng dalampasigan na nagbibigay saya, lalo na sa panahon ng tag-init. Nakahihikayat na mga ilog, lawa at talon,
malalaki at mayroon ding maliliit na pulo. Kaya't ang pagiging masagana ng bansa sa mga katangiang ito ay nagbibigay ng malaking pakinabang sa kaunlaran ng pamahalaan. Oh, kaya pala. Kaya, mga bata, ito ay makikita sa inyong module sa pahina 3 at pahina 4. Diba, Yes, Teacher totoo yan, Ulysses? Teacher Mike. Kaya't mga bata, di ba, malaki ang naitutulong ng turismo sa ating bansa dahil nahihikayat natin ang mga tao at ang mga dayuhan sa ating bansa na naging dahilan ng paglago ng ating ekonomiya. Tama ka dyan, Teacher Yules. Tunay na maipagmalaki ang turismo ng ating bansa. At alam mo ba, Teacher Mike, mga bata, bilang mga Pilipino, makikiisa tayo sa mga programa ng bansa sa turismo. At ayon sa datos ng Kagawaran ng Turismo, tumaas ng 15 bahagdan ang kinita ng bansa Wow. sa taong 2013 kung ihahambing sa taong 2012. Wow! Maraming dayuhan, Teacher Mike, ang nahikayat na dumayo sa Pilipinas dahil sa likas na kagandahan nito at ipinapakita sa chart na mula sa taong 2010 hanggang sa 2014 ay patuloy na dumarami ang pumapasok na turista mula sa iba't ibang bansa kasabay rin ng pagdami ng mga lokal na turista, Teacher Mike. Yes, alam ko, Teacher Ulysses, ang daming mga magagandang tanawin Yes. sa atin, lalong-lalo na sa Negros Occidental. Occidental. Kaya napakaraming mga turista ang bumibisita sa atin taon-taon. Yes. Hindi lamang ipinagdiwang ang festival, kundi yung kanilang ginagawa ay pumupunta sa mga bulubundukin dahil Yes. dyan ay makikita ang magagandang tanawin, di ba, Teacher Ulysses? totoo yan. Mga magagandang dalampasigan, mga puputing buhangin at mga malalamig na mga talon. Di ba yun, Teacher Ulysses? Yes, totoo yan. Dahil napapasigla ng pagiging mayaman sa katubigan ang iba't ibang maaring pagkakakitaan katulad ng mga pangingisda, Teacher Ulysses. Mayroon ding pagbabangka at pagbibiyahe. Sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat, napaunlad ang turismo at kalakalan. Ang Roro, Teacher Yols, mga bata sa ika-4 na baitang, mayroon tayong Roro o tinatawag na roll-on, roll-off. Yan ay higit na nakatutulong sa pagbabiyahe ng mga produkto mula sa iba't ibang lalawigan. Isang halimbawa nito ay ang seafood capital ng Pilipinas na walang iba kundi ang Rojas City sa Capiz na tanyag sa kanilang produkto, lalong-lalo na ang kanilang masasarap na talaba. Hindi lang yan, Teacher Ulysses, sa Capiz, ha? Paborito Mayroon din dito sa Negros Occidental sa bayan ng Cadiz. Yes. Dahil ang Cadiz ay kinikilala sa kanilang produktong dried fish o uga. Kung pupunta ako ng Cadiz City, Teacher Ulysses, ay hindi ko pwedeng daanan lang. Dapat bibili ako ng kanilang dried fish o napakasarap na uga. Mga bata sa ika-4 na baitang, nakatikim na ba kayo ng dried fish sa Cadiz City? At talagang masasarap Yes, ang masarap. dried fish ng Cadiz City. Teacher Ulysses? Yes, Teacher Mike. Kaya ang mga iba't ibang anyo lupa naman ay nagkaroon ng iba't ibang pakinabang na naging kaagapay sa pagsulong ng kaunlaran, Teacher Tama ka Mike. dyan, Teacher Ilan Ulysses. sa mga ito mga bata ay ang, tandaan nyo ha, pagsasaka at transportasyon sa kapatagan. Malaki ang naidudulot sa bansa ng pagiging mayaman nito sa katangiang pisikal, hindi lamang sa mga mapagkakitaan, ngunit higit sa lahat, mapaunlad nito ang ugaling Pilipino gaya ng pagiging matatag at determinado, masipag, may pagkakaisa at pagtutulungan, may malasakit sa kapwa, at panghuli,
may takot sa Diyos. Yes, tama ka dyan, Teacher Ulysses. Dahil yan ang ugali ng isang Pilipino. Sabi nga ni Rojo Hyacinth Meravier ng gusto niya yung mga ugali ng mga Pilipino na talagang matatag, masisipag, at determinado kahit anong unos pa yan. Pero alam mo ba, Teacher Yols, ang ilog ng Sumag? Ha? Alam mo ba kung saan matatagpuan ang ilog ng Sumag? Ang ilog ng Sumag, doon sa barangay Sumag. Yes. Alam mo ba, mga bata, sino ba dyan ang taga-Sumag, barangay Sumag? Uy, kita ko. Okay. Alam nyo ba Si na Jan. ang ilog ng Sumag o tinatawag na only navigable river sa syudad ng Bacolod? Bakit kaya tinawag yang only navigable river? Dahil ang nag-iisang madadaanang ilog sa lungsod ng Bacolod Oh, na kasalukuyang isinusulong bilang destinasyon ng turista. Wow! Panibago Wow. namang destinasyon at magagandang tanawin makikita sa ilog ng Sumag. Kaya't alam nyo ba, mga bata, sa ikaapat na baitang, matatagpuan rin dito ang Sumag Fish Port. Nakabili ka ba dyan ng mga isda sa Sumag Fish Port, Teacher Yon? yes, ito yan. Ang dami doon. Nakabili na ako dyan dahil ito ay nagsisilbing daanan at pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga tao sa panahon bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang tagal na pala, Teacher Ulysses, na Sumag Fishport. Bago pa dumating ang Kastila, nandyan na. Dahil dyan nagsisimula ang kalakalan ng pagbibenta ng mga isda galing sa iba't ibang lugar. At alam mo ba, Teacher Yols, Yes, na Teacher Mike. ang Sumag ay isa pang pueblo dati ng Negros Occidental. Wow! kaya pala. Napakagandang ilog nito. Sabi nga ni Joviap, ang ganda, Teacher Ulysses at Teacher Michael ng ilog ng Sumag. Kaya ang mga larawan nito ay makikita sa inyong ika-6 na pahina ng module o kaya ay makikita ninyo sa screen. Kung gusto nyong dumaan at pumunta sa ilog ng Sumag, pwede kayong sumakay ng jeep ng Punta Taytay Central yan, Market. Teacher Mike. At madadaan yan ang ilog ng Sumag. Di ba, Teacher Ulysses? Yes, Teacher Mike. At alam mo ba, Teacher Mike, mga Yes. bata, may isa pang kahangahangang puerto na makikita natin sa Barangay Banago lamang. Ito ay ang Port of Banago na makikita bilang natatanging puerto sa buong Pilipinas. Kilala ito, Teacher Mike. Yes. At ang puerto ng Banago ay isang pribadong puerto noon na pagmamay-ari ng Negros Navigation Company o NINACO. At natatangi ang puertong ito sa kadahilanang ang isang bahagi ito ay pribadong pagmamay-ari, samantalang ang isang bahagi naman ay pagmamay-ari ng pamahalaan nang ito ay pinagkaloob ng NINACO sa Philippine Ports Authority o PPA noong 2011, Teacher Mike. Ayun pala, ang Port Banago ay mayroong pribadong pagmamayari at mayroon ding pampublikong pagmamayari. Wow, grabe. No? Marami tayong may natutunan ngayon sa hapong ito. Mga bata sa ika-4 na baitang, mayroon ba kayong natutunan? Sabi ni Prince Jean, wow. Sa Teacher Ulysses, ngayon ko lang alam na mayroon palang pribado at pampublikong pagmamayari ang Port ng Banago. At Teacher Mike, may mga dapat pa tayong tandaan sa araling ito. Ano yan, Teacher Ulysses? O narito, mga bata, sundan niyo ako ha, makikita ninyo sa inyong mga screen. Yes. Ang Pilipinas ay isang kapuluan. Ulitin ko, Teacher Ulysses, para alam nila. sige. Ang Pilipinas ay isang... Sagot nila ay kapuluan. Kapuluan. Sunod, Teacher Yons. At ito ay ang arkipelago ng isang anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na pulo. Wow! Mayroong maliliit at malalaking pulo. Kagaya ng pulo ng Negros, malaking pulo yan. Yes. Ang mga maliliit na pulo ay mayroong Guimaras. ng Guimaras, Yes, at Tawi-Tawi, talagang libo-libong mga pulo mayroon ang Pilipinas. Yes, Di ba, Teacher Ayan, Ulysses? Teacher Mike. Yes. At alam niyo mga bata, ang Pilipinas ay binubuo ang bansa ng malalawak na kapatagan, mahabang bulubundukin, nakabibighaning mga kabundukan at bulkan, Yes. napakagandang dalampasigan,
naghihikayat ng mga ilog at talon, malalaki at maliliit na pulo. Yan. At mayroon pa, malaki ang pakinabang ng bansa sa turismo at maraming magagandang tanawin dulot ng katangiang pisikal ng ating bansa na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa, gayon din ng mga lokal na turista na kataga rito sa atin. Yes, Teacher Ulysses. Noong nakaraang linggo, di ba napag-alalan ninyo kay Teacher Joanne at kay Teacher Wilton o kaya kay Teacher Caroline ang mga magagandang tanawin na mayroong anyong lupa at anyong tubig. Alam nyo ba, dahil sa mga anyong lupa at anyong tubig na yan, mayroon tayong magagandang mga tanawin. Kung nakapunta kayo ng Don Salvador Benedicto, Ang ganda doon. isang bulubundukin na talagang makikita mo Wow ang na ganda ng Pilipinas. Pinas. Kung Yes. pupunta ka ng iba't ibang lugar, puntahan mo muna ang napakagandang lugar ng Negros. Kagaya ng Mambukal, kagaya ng Kampuestuhan. Mount Canlaon National Park. Yes, at saka Dalampasigan ng Punta Taytay. Napakaganda ng Dalampasigan ng Punta Taytay yan. Pwede tayong maligo sa dagat. At hindi lang sa Bacolod City, mayroon din tayong magagandang tanawin sa Kabangkalan, katulad ng Mag-Aso Falls. Yes, so yan. At mayroon din sa Cadiz. Sa Silay, meron din. Yes, napakaganda talaga, Yes, Teacher totoo yan. Ulysses. Ito'y naghihikayat ng mga turismo sa tulong ng ating RORO, roll-on at roll-off na mga sasakyang pandagat. Nagiging mabilis ang produksyon ng mga produkto sa paglalakbay ng mga mais, palay, papunta sa atin sa malawak na kapatagan kagaya ng Bacolod City. Yes, Teacher totoo yan, Ulysses. Teacher Ngayon, pagkatapos natin tandaan, nararapat na ating isabuhay na ang ating natutunan sa araling ito. Kaya't mga bata sa ika-4 na baitang, ihanda ang inyong lapis at papel at sasagutan natin ang isabuhay. Kaya't mga bata, magtala ng tig-dadalawang mga kahalagahan ng katangiang pisikal sa pag-unlad ng ating bansa. Ulitin ko, magtala ng tig-dadalawang mga kahalagahang katangiang pisikal sa pag-unlad ng ating bansa. Kung gusto nyong sumagot sa atin sa comment section sa Facebook Live, pwede kagaya Yes, ni pwedeng Sians Disokatan at saka ni Barbie Ruth Guapa. Yan, gusto niyang sumagot sa ating comment section Wow. kagaya ni Junmar Christian Bayhon. Pwede kayong sumagot. Ito yung isa sa buhay ko. Magbigay kaya pagkakaroon ng mahahabang bulo-bundukin. Kung mayroong mahabang bulo-bundukin, ano kaya ang kahalagahan ng katangiang pisikal sa pagunlad ng ating bansa? Mga bata, pag-isipan niyong mabuti. Pwede niyong isulat ang sagot sa papel o pwede kayong mag-comment sa ating comment section sa atin sa Facebook Live. Kaya Teacher Ulysses, ito, Teacher Yuls, Yes, Teacher Mike. pagkakaroon ng mahabang bulo-bundukin, ano kaya ang katangiang pisikal sa pagunlad ng ating bansa? Ang Wow! kahalagahan. Teacher Mike, nakikita ko, si John Ray sumasagot. Yes. Ang sagot niya ay, nagsisilbing panangga sa mga bagyong dumarating. Wow, yun Wow. pala ang bulubundukin kaya napakaswerte Wow. tayo dito sa Bacolod City dahil mayroon tayong malawak na bulubundukin. Sunod, Teacher Yols. Sunod, ito yung nagsisilbing pasyalan ng turista, especially ang Mount Canlaon National Park. Wow, ang Mount Canlaon Natural Park. Yes, Nakapunta ka na ba sa Mount Canlaon Yes. Natural Park? Nakapunta Talagang na ako roon. iniingatan dyan ang mga hayop, mga Hayop. halaman, kaya tinawag dyang Mount Canlaon Natural Park. Yes. Kaya napakahalaga na pag-ingatan natin at talagaan natin ang ating likas na yaman sa Yes, mahahabang totoo yan, Teacher Mike. bulubundukin. Di ba, Teacher yes, Ulysses? ito yan. Ito At naman, malalawak na kapatagan. Teacher Ulysses, kapag mayroong malawak na kapatagan, ano kaya ang kahalagahan nito? kapag meron tayong malalawak na kapatagan mga bata, una dito ay kung saan matatagpuan ang pinakamamalaking taniman ng palay. Una dyan. At ang pangalawa naman ay mayroon tayong produkto katulad ng tubo at mais
na makikita dito sa atin sa Negros Occidental at sa Yes! Oriental. Kagaya sagot ni Alodia Maranya at nakanilinlin Kapalomorsal, napakalaga talaga ng mayroong malawak na kapatagan. Dahil kapag mayroong malawak na kapatagan, mayroong malawak tayong nataniman. Taniman. Alam mo ba, Teacher Ulysses, na ang Bago City ay mayroong diyang malawak na kapatagan kaya't napakalawak ng kanilang taniman ng palay. Palay. Yes, Ang- mula sa Barangay Sumag, papunta ng Yes. Bago. Ang Bacolod City ay may malawak Yes, din totoo na kapatagan, pero ito ay pag-uunlad ng industrialisasyon. Wow, sabi nga ni Melrose Tangco or si Lucky Rose Villunes, tama ka dyan, Teacher Ulysses. Ano pa kaya, Teacher Yules? Ang kalagahan kapag ito ay sagana sa katubigan. Wow. Ano kaya ang kalagahan dyan, Teacher Ulysses? Ang kahalagahan mga bata, kung sagana tayo sa katubigan, ito ay ang maaari natin itong pagkakitaan tulad ng pangingisda, pagbabangka at pagbabiyahe sa pamamagitan ng sasakyang pandagat. Yung kaninang sinasabi mo, Teacher Mike. Yung roll-on at saka... Yes, totoo yan. Cute. At sagana rin ito sa panghingisda. Nangingisda. Diyan tayo nakakuha ng mga pagkain. Yan ang kalagahan ng sagana tayo sa katubigan. Pero dapat nating alagaan at pag-ingatan ang ating likas na yaman. Di ba mga bata sa ika-4 na baitang? Sa tama, yan ang sabi ni Kisha Talio, pagkukunan ng sariwang pagkain at hanap buhay. Ang sabi ni Teacher Ulysses, sabi ni Melrose Tangco, turismo. Yes. Tama ka dyan, Melrose, dahil turismo ay nagpapaunlad din sa ating bayan. Di ba, Teacher Bayan, Ulysses? Teacher Mike. Dahil alam mo ba, Teacher Ulysses, may papakita ako sa iyong video. May papakita tayo sa mga bata na video tungkol sa pag-aalaga ng yamang lupa. Kahit nga sa bahay lang sila, nasa bakuran nila, mayroon silang backyard urban gardening. Gardening. Wow! Yan. Ang mga bata ay nagtatanim ng mga gulay sa bakuran lamang. Yes. Kaya kung makikita ninyo mga bata na mayroon silang backyard urban gardening, ito ay nakakatulong sa atin. Dahil dyan pwede tayong makakuha ng mga pagkain. Diba? Yes. Masustansya. Kaya nga sabi ni Ryan Kim, Jan at Jong, Sir, gumawa po ako ng backyard urban gardening. Kaya Teacher Ulysses, papanoorin natin sa kanila ang backyard urban gardening. Yes. Let's watch this. Wow, ang gagaling ng Wow, mga gagaling. bata. Wow, ang gagaling. Nakikita mo ba sa screen? Teacher Yes, Ulysses? Teacher Mike, ang gagaling ng mga bata. Yung mga bata ay nagtatanim ng mga Gulay. Kaya nga sabi nila, kapag may itinanim, May aanihin. yes. Ayan, Teacher Mike. Sa oras ng kagipitan, mayroong gulay
na pwedeng pagkukunan Yes, kapag ayan. mayroon tayong backyard urban gardening. Kaya maraming salamat sa mga bata na gumawa ng kanilang backyard urban Urban gardening. May gardening. nakikita ako diyang estudyante ko sa grade 6 in Taure na gumawa ng kanilang ng backyard urban gardening. Bigyan natin sila ng isang Wow. masigabong na palakpakan, Teacher Iyo. Kaya mga bata, kapag hindi pa kayo nakagawa ng backyard urban gardening, simulan niyo nang gumawa. Teacher Ulysses. Talagang, Teacher Michael, magagaling yung mga mag-aaral natin sa hapong ito. Dahil, Teacher Michael, sigurado akong maging matataas ang kanilang makukuha na marka. Yes. So, yan, Teacher Dahil Mike. marami na tayong natutunan, ngayon, Teacher Ulysses, gamit Teacher ng Mike. kanilang lapis at papel, at pwede kayong sumagot sa ating comment section sa susubukin na nasa ikasam na pahina. Atin sundin ang panuto nang sa gayon ay may perfect natin ang mga katanungan dito. Handa na ba kayo? Handa. Handang-handa rin kami. Kaya basahin mo nga, Teacher Ulysses, ang panuto. Narito ang mga panuto. Lagyan ng masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Okay, kaya tingnan natin kung magagaling ang mga bata. Alam ko magagaling ang mga bata sa ika-4 na baitang. Unang tanong, Teacher Ulysses. Ang unang tanong, nakakatulong ang pagkakaroon ng malalawak na kapatagan at pagiging mayaman sa katubigan para mapagkunan ng kabuhayan ng mga tao. Okay, ulitin ko. Nakakatulong ang pagkakaroon ng malalawak na kapatagan at pagiging mayaman sa katubigan para mapagkunan ng kabuhayan ng mga tao. Mga bata na nakikinig sa amin sa Radyo Kampiyon, ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Dahil ang tamang sagot ay... Masaya ang mukha. Yes, tama ang sagot ni Mary Cristina Luces at saka ni Alodia Marania. Wow, Wow! galing. Pangalawang tanong, Teacher Ulysses. Ang pangalawang tanong, masagana sa likas na yaman ang bansang Pilipinas. Ulitin Masagana mo. ba mga bata? Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Dahil ang sabi ni Valerie Yap, ang tamang sagot ay... Masaya ang mukha. Masayang Totoo naman. muka. Totoo naman. Yan ang gagaling ng sumagot ng mga bata. Ikatlong tanong, Teacher Ulysses. Ang ikatlong tanong, may malalawak na kapatagan ng Pilipinas kung saan matatagpuan ang malaking taniman ng palay, tubo at mais. Ulitin mo nga ulit, Teacher Yules. May malalawak na kapatagan ang Pilipinas kung saan matatagpuan ang malaking taniman ng palay, tubo at mais. Ano kaya, mga bata, ang tamang sagot? Ito ba'y masayang muka o malungkot na muka? Dahil ang sagot ni Kisha Talio at ni Jopet Manlapaw ay... Masayang ang mukha. Ang galing. Ika-4 na tanong, Teacher Ulysses. Ang ika-4 na tanong, nagpapasigla sa pagiging mayaman sa katubigan ang iba't ibang maaaring pagkakitaan tulad ng pangingisda at pagbabiyahe. Ulitin mo nga, Teacher Ulysses. Nagpapasigla sa pagiging mayaman sa katubigan ang iba't ibang maaaring pagkakakitaan katulad ng pangingisda at pagbibiyahe. Mga bata na nanonood sa atin sa Radyo Kampiyon sa Facebook Live at nakikinig sa atin sa radyo, ano kaya ang tamang sagot? Ito ba'y masayang muka o malungkot na muka? Ano kaya ang tamang sagot? Sabi ni Susan Sidolio Taberno, ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay masaya ang mukha. Yes, masayang mukha. Punta tayo sa ika-5 tanong. Sa pamamagitan ng sasakyang pandagat, ay napapaunlad ang turismo at kalakalan. Ulitin ko, sa pamamagitan ng sasakyang pandagat,
ay napapaunlad ang turismo at kalakalan. Ano kaya ang magiging tamang sagot, mga bata? Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay masaya ang mukha. Yes! Ito'y nakakatulong talaga ang sasakyang pandayan. Kaya ang aking kasuotan ngayon ay marino dahil sila ang tumutulong at tagapaghatid sa At atin. ako naman ang piloto nyo. Yes, yun ang kanilang ginagawa. Yes. Pang-anim na tanong, Teacher Ulysses. Ang Roro ay higit na nakatutulong sa pagbabiyahe ng mga produkto sa iba't ibang lalawigan. Ulitin ko. Ang Roro ay higit na nakatutulong sa pagbabiyahe ng mga produkto sa iba't ibang lalawigan. Ito ba'y mayroong masayang muka o malungkot na muka? Mga bata na nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon, ano kayang magiging tamang sagot, Teacher Ulysses? Ang tamang sagot ay masaya ang mukha. Yes, yun ang tamang sagot. Yan ang sagot ni Mary Cristina Luces. Pang-pitong tanong, Teacher Ulysses. Ang pangpitong tanong ay, ang Pilipinas ay hindi isang kapuluan. Mga bata, ang Pilipinas ba hindi isang kapuluan? Alam ko na alam nyo ang tamang sagot. Kaya't ang tamang sagot, ano, Teacher Ulysses? Ang tamang sagot, mga bata, ay malungkot ang mukha. Hindi Yes. totoo yan. Dahil ang Pilipinas ay isang Kapuluan. kapuluan. Yun ang sabi ni Erich Guapa at saka ni Jopet Manlapaw at saka ni Johanna Samara Bunilla. Pang-walong tanong, Teacher Ulysses. Ang pangwalong tanong ay, hindi napapakinabangan ng Pilipinas ang turismo nito. Mga bata, ito ba hindi napapakinabangan ng Pilipinas ang turismo? Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, Ang tamang sagot ay, malungkot ang mukha. malungkot ang mukha. Pang-siyam na tanong, ang arkipelago ay isang anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ulitin ko, ang arkipelago ay isang anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na pulo. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot, mga bata, ay masaya ang mukha. Masayang mukha. Yun ang sagot ni Friends Lau. Ang galing ng mga bata. At panguling tanong, Teacher Ulysses. Ang panghuling tanong, ang mga mahahabang bulubundukin ay nagsisilbing panangga sa mga bagyong dumarating. Ulitin ko nga. Ang mga mahahabang bulubundukin ay nagsisilbing panangga sa mga bagyong dumarating. Teacher Ulysses. Yes, totoo yan, Teacher Mike. Ang tamang sagot ay Masayang mukha. Wow, ang galing ng mga bata. Teacher Ulysses, alam mo ba ang Fireworks Club? Yes, totoo yan. Alam ko yan. Bigyan natin ang mga bata ng masigabong na Fireworks Club dahil sila ay nakakuha ng perfect score. Mga bata, sabayan nyo kami sa pagbigay sa inyo ng isang masigabong na Fireworks Club. Ready, go! Boom! Yun ang Fireworks Club. Teacher Ulysses, At alam mo ba, Teacher Mike? Itong nakaraang linggo lamang ay nakaranas ang ating bansa ng sunod-sunod na bagyo na sa Luzon na naging sanhi ng paglubog ng iba't ibang lugar at karamihan ng mga tao ay nagsilikas upang makaiwas sa nasabing bagyo. Upang maging laging handa, makinig sa radyo o manood ng TV para sa mga babala o mga balitang ipinalalabas upang may alam kung may parating na bagyo, Teacher Mike. yun ang dapat nating gawin. Kaya mga bata, ipagdasal natin ang ating kapwa Pilipino, lalong-lalong nasa mga Luzon, dahil sila ay nangangailangan ngayon ng ating tulong. Pwede tayong bigyan natin sila ng dasal upang magiging matatag
at mayroon silang may makatanggap sila ng marami pang tulong. Alam kong hindi sila pababayaan ng ating Panginoon at ng ating kapwa Pilipino. Kaya't ngayon, Teacher Ulysses, Yes, Teacher Mike. mayroon naman tayong pagsubok para sa kanila. Tingnan natin kung makakasagot kayo ng tama. Sabi ni Zari Azuelo at saka ni Mark Joseph Bermudez, handang-handa na sila Wow. para sagutin ang sunod na gawain. Dahil ang panuto, basahin ko. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa at mali kung hindi. Okay, handang-handa na sila. Handa na ba kayo? Handang-handa Teacher sila. Ulysses. Kaya't basahin mo nga ang unang tanong, Teacher Yos. Narito ang unang tanong. Ang iba't ibang anyong lupa ay nagkaroon ng iba't ibang pakinabang na naging kaagapay sa pagsulong ng kaunlaran. Okay, mga bata sa Radio Kampiyon, ano ba ang tamang sagot? Ito ba'y tama o mali? Okay, ang bilis nilang sumagot, Teacher Ulysses, no? Sumasagot sila sa ating comment section at saka sumasagot sila sa sagutang papel. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay tama. Yes, yun ang sagot ni Valeria, ni Mark Joseph Bermudez. Tama. At saka ni Johanna. Ikalawang tanong, Teacher Ulysses. Ang ikalawang tanong, ang mga tao sa kabundukan ay nasasayahan sa pagputol ng mga punong kahoy na naging bahagi ng kanilang pamumuhay. Ano kaya ang tamang sagot dito? Tama o mali? Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay Ang tamang sagot ay mali. mali. Yun ang sagot ni Lucita at saka ni Lucky Rose del Villamores. Pangatlong tanong, Teacher Ulysses. Narito ang pangatlong tanong. Ang turismo ay nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Ang turismo ba ay nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa? Ito ba'y tama o mali? Teacher Ulysses, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay, siyempre, tama! Yes! Talagang Talagang napakalaking tulong. Sabi nga ni Prince Ergin Rivera, tama ang kanyang sagot. Ikaapat na tanong, Teacher Ulysses. Ang ikaapat na tanong ay, isang mahalagang kaganapan sa bansa ay ang pagkakaroon ng mga bagay na nakakaapekto sa bansa natin tuwing may pagdiriwang ng piyesta. Mga bata sa ikaapat na baitang, nanonood sa atin sa Facebook Live at nakikinig sa atin sa radyo, ito ba'y tama o mali? Teacher Ulysses, ang tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay mali. Mali. Mali, Teacher Mike. Yun ang sagot ni Japet, ni Franz Lau at ni Lucky Rose. Kaya't ipagpatuloy natin ang ikalimang tanong. Ang ikalimang tanong ay, ang Pilipinas ay may malalawak na kapatagan na nakakabighani sa mga dayuhan upang puntahan ito. Anong kaya ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Sabi ni Kisha, ni Johanna, at saka ni Alodia, at saka ni Eres Guapa, ang tamang sagot ay... Tama! Tama! Yes, tama naman. Yes. Talagang natututo ang ating mga mag-aaral sa hapong ito sa Yes. pamamagitan ng pakikinig sa radyo at sa Facebook Live, Teacher Mike. Yes, tama ka dyan, Ngunit, teacher. lingid sa alaman ng iba pa, ang buwan ng Nobyembre ay nagdaraos ng National Children's Month. Mismo sa araw na ito, Teacher Mike. Kaya't araw ng mga kabataan ngayon. Kaya sa mga bata, Happy National Children's Month. Ipagpatuloy nyo lamang inyong tamang gawain. Huwag kalimutang mahalin ang ating mga magulang. Yes, Dahil praise batay sa Republic Act 10661 na nilagdaan noong Hulyo 28, 2014, sa deklarasyong ito, ginunita bilang pagkilala ng Convention of the Rights of the Child ng United Nations General Assembly noong Nobyembre 1989 upang maging makabuluhan sa mga batang Pilipino ang kamalayan
ng pagdiriwang nito. At sa pagkakataong ito, Teacher Mike, bawat paaralan ay hinihikayat na magdaos ng mga aktibidades at programa upang maipaabot sa mga mag-aaral ang diwa ng pagdiriwang ng National Children's Month. Yes, ngunit Teacher Yuli, sa taong ito ay hindi natin naidaos ang mga aktibidades at programa dahil hindi tayo nakapag face-to-face Nakakalungkot. o kaya'y nakapasok sa mga eskwelahan, mga sa paaralan dahil sa pandemya na COVID-19. Kaya't mga bata, tuwing lalabas ng bahay, huwag kalimutan ang proper protocol na parating ipinaalala sa atin ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito, Teacher Mike, ang ating ipaalam sa kanila kung saan natin kinuha o ibinase ang kaalaman at impormasyon na inihahatid natin sa kanila. Na makikita lamang yan, mga bata, Saan yan, Teacher Yols? sa kagamitan ng guro sa araling panlipunan sa ika-4 na baitang sa pahina 24 at 27. Yes, mga barangay aralin, araling panlipunan 3/4 1, yan, dyan nakukuha ang mga kaalaman na yan. At mga makikita larawan, din ito, Teacher Mike, sa kagamitan ng mag-aaral yes, sa araling panlipunan sa ika-4 na baitang sa yes, Teacher Ulysses. Kaya't mga bata, halimbawa may hindi kayo may naunawaan, wala kayong may naintindihan, sa ating module na nakasulat sa mga bahagi nito, maaari kayong kumonsulta sa telepono na nakasulat sa likuran na bahagi ng inyong module o maaaring mag-email para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa Department of Education. Di ba? Nakikita yan sa ating module. Di ba, Teacher Ulysses? Yes, Teacher Mike. At sa pagkakataong ito, umaasa po kaming mga guro na mas marami na naman kayong napag-aralan ng sa gayon, pagdating ng araw na makapag face-to-face na tayo, Yes. ay maibahagi ninyo ang inyong napag-aralan sa inyong mga kaklase. Kaya nga ating pasalamatan ang bumubuo ng Team RBI sa Araling Panlipunan, ang inyong lingkod ngayon sa hapong ito. Ako'y nagiging marino at pasalamatan natin ang mga marino. Saludo kami sa mga marino na sila ang ating mga bayani. At Yes. At ako naman ang inyong piloto. Sa pagkakataong ito, umaasa po kaming mga guro na mas marami naman kayong mapag-aralan sa amin ngayong hapong ito. yes, sa muli, ako si Teacher Michael at Ako naman, si Piloto, Teacher Ulysses Rillos ng Abyss 2. na nagsasabing dito sa Araling Panlipunan, Makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Kita-kits tayo sa susunod na linggo. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat po at God bless everyone. Bye-bye! Bye-bye! Iwas COVID